Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Alright, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. Alright, sa mapagpalang araw, admin official isusupwe na, sabi na sa mga hindi dumalo sa Senate hearing sa PRRDRS. At ito ay hindi dumalo ang karamihan ng inimbitahan opisyal ng gobyerno sa nagawang ikalawang Senate hearing dito sa hinggil sa pag-aresto dahil sa Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. At ang naging basehan ng administrasyon ay executive privilege na ginamit ng mga nagdaang administrasyon sa tuwing isinasagawang pagdinig sa Kongreso. Dahil dito ang pag-aaralan ng pagmumuna ng Senado tungkol sa legal team nito ang mga pag-i-issue ng subpoena sa mga opisyal na pamahalaan. Alright, panoorin po natin yan and not further ado, let's do watch dito sa ating UNTV. Magandang hapon, Asher. Sino-sino ang mga nais ipasubpina ni Senador Amy Marcos? Magandang hapon naman, June. Halos parehong hanay ng mga executive officials na inimbitahan din noong unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations noong March 20 ang hindi dumalo ngayong araw. Karamihan dyan, o partikular yan, yung mga kalihim ng mga kaukulang ahensya at kahit nga yung mga representante ng bawat mga government agency na yan ay hindi rin humarap sa komite. Bakit hindi dumalo, no? Dapat bigyan talaga ng subpoena yan at harapin ang tungkol sa pag-aresto sa Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Halos walang dumating na mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Kaugnay ito ng Ayan, pag hindi kayo umaten, ayan, kasiraan nyo rin yan. Investigasyon sa pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa 21 resource persons na inimbitahan, 3 lang ang dumalo sa pagdinig kung saan 2 ay mga kawani ng panig ng gobyerno mula sa Securities and Exchange Commission. Alinsunod tulad ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na nagpunta ang mga admin officials, pangunahin na ang ilang cabinet members ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na sa pag-iral ng executive privilege o ang hindi pagsasapubliko ng mga napag-usapan sa pagitan ng presidente at kanyang mga gabinete. Iginiit naman ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring gamitin ang executive privilege na dahilan para tanggihan ang imbitasyon sa pagdinig, kundi sa mga partikular lang na tanong sa hearing. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga subpoena na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan. Ayan, may subpoena na pala kayo, no? Na hinanda ng ating Senador Amy Marcos para harapin ang hinggil sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Lahat ito, pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Kasunod ng pagdinig ng komite ni Senador Amy Marcos, agad na nagbigay ng reaksyon dito si Senate President Francis Chis Escudero. Narinig ko kasi yung hearing ni Senator Amy kaugnay ng di umano dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema,
ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Paliwanag pa ni Senador Escudero, batay sa mga nauna na ring desisyon ng Korte Suprema, may kapangyarihan ng ehekutibo na mag-invoke o ipakiusap ang executive privilege. Ito ay hindi lamang anya sa pagsagot sa isang tanong, kundi sa hindi pagdalo sa pagdinig ng ilang opisyal ng executive department. Bunsod nito, hihingin muna ni Senate President Escudero ang karampatang rekomendasyon ng legal team ng Senado bago niya tuluyang aksyonan ng pag-i-issue o hindi ng sabina. Iginiit naman ni Bersamin ang executive privilege kaya hindi nadadalo ang opisyal sa naturang pagdinig. Ayon sa Executive Secretary, nalaman na nila ang mga paksa na itatanong sa pagdinig at nadetermina nila na mapapaloob na ito sa ilalim ng executive privilege. Kaya ayon kay Bersamin, minabuti na niyang magpadala na agad ng sulat ng Senado na nagsasabing hindi dapat pwersahin ng mga cabinet secretary at iba pang Pero sila pumupwersa, no, na dumalo sa hearing. executive officials na sumagot sa nasabing issue. When we learn about the topics, kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at this invitation, and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the letter. Kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni Senador Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa umunoy pag-snub ng ehekutibo. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. Hindi rin naniniwala si Palace Press Dapat sa pangatlo umaten na lahat, no, para magkaalaman na ang nangyaring pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga basihan ng administrasyon ng executive privilege na ginamit din ng daang administrasyon tuwing may pandinig sa Kongreso, no? Officer Yusek Claire Castro na magkakaroon ng constitutional crisis dahil tumangging dumalo ang government officials sa naturang pagdinig. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee. May tugon rin ang Malacanang sa banta ni Senador Bato na ipapasumpi na ang mga opisyal ng ehekutibo para dumalo sa Senate probe. Nasa kanya po yan. Kung magpapasumpi na siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Oo, dapat ay bigyan ng mga supi na yan. At sa pangatlong pagkakataon, dapat umaten ng lahat. Wala pang naitatakda na petsa ang Senate Committee kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig nito sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. June, sa pagdinig kanina ay ilang bagong impormasyon din ang isiniwalat ni Senador Amy Marcos kaugnay nga sa pagkaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, 4 na tauhan umano ng ICC ang nakapasok nga ng bansa simula pa noong nakaraang taon. Ilan sa mga yan ay inspector, investigador at meron ding translator habang inaalam pa ang detalye ng iba pa. Habang mayroon din namang itong impormasyon na natanggap na Mayo 2024 pa lang ay pinagplanuhan na ng gobyerno ang pagpapasuko ng pamahalaan kay Duterte Kaya matagal na palang plano, no? sa ICC. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Jude. Alright guys, napakinggan at napanood po natin na Admin Official Isinupwina sa pagdalo sa Senado hearing
ukol kay former President Rodrigo Roa Duterte sa pag-arrest, no? Alright, maraming salamat. Subaybayan po natin yan ng ating balita. Maraming salamat and peace out.